Sa nakaraang chapter ay nakilala na nga natin ang isang black wizard na nagngangalang Faris na gusto ngang sumali sa labanan ng magkapatid na sila Natsu at Ignia mula sa gagawing Dragon King Festival. Kaya atin ang aalamin ang mga susunod na katotohanan sa chapter 163 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Sa pagpapatuloy nga ng mga kaganapan, matapos nga makita ni Natsu ang mukha nitong Black Wizard ay natuwa naman siya nang sa pag-aakala niya nga na ito nga yung Faris na nakilala niya dati. Habang sa madilim na paningin nitong Black Wizard ay patuloy pa rin sa pagkatuwa ang ating bida na dahil nga sa pagkaibang araw nitong babae na sa pag-aakala niya rin na ito nga ang siyang Faris na nakatira sa Edolas. Habang nagtataka naman ang dalawang miyembro ng Fire and Flame ay muli na nga nagayag itong Black Wizard at wika niya na maraming araw mga mundo ang nag-i-exist dito sa daigdig. Kaya ika nga raw ng mga nakakarami na may iba't ibang bersyon o katangian nga raw ang mga tao kahit na magkamukha nga raw ang mga ito. Inihayag nga rin ng Black Wizard na may nagangalang Faris nga na nakatira sa Edolas at simpleng namumuhay lamang ito sa kabukiran. Habang may Faris din na namumuhay sa Elinter na ito nga ang mismong Faris na nakilala natin sa mga nakaraang chapter at mismong natulungan na nga nila Natsu. At namuhay nga itong si Faris na inuugnay niya nga ang kanyang Maika sa kanilang mundo. Habang nalilito nga si Natsu sa kung ano mang ibig ipahiwatig nitong babae ay gayon na lang din ang kanyang pagpapahayag sa simpleng paraan na siya nga ang mismong Faris na naninirahan sa mundo ng mga tao o sa mundo ng Ishgal. Bigla naman sumingit si Ignia sa usapan at wika niya na wala nga siyang pakialam kung sino man itong babae at gusto niya nga lamang na umalis nga ito sa kanyang kastilyo. Bigla naman pagkumpirma ni Ignia sa babae kung Black Wizard nga ba raw ito at sabay pahayag pa niya na patay na nga raw si Zeref at si Acnolodia. Nabigla naman ang magkapatid na Signarius sister at si Natsu dahil nga sa pagbanggit ni Ignia na patay na nga raw si Acnolodia. At speaking of Acnolodia ay itinanong naman ni Natsu kung bakit parang katulad nga raw itong babae sa dragon na pumanaw na. At habang nagayag nga muli itong si Faris na siya nga raw ang mismong Black Wizard at ang Black Magic Dragon ay bigla naman nagpalabas si Ignia ng kanyang mainit na apoy at wika pa niya na namamanga nga siya nitong babae. Subalit mayroon pa nga raw siyang importanteng usapan kay Natsu. Kaya naman sa inis nga ng ngiti ni Ignia ay bigla nga siyang umatake sa mismong Black Wizard na si Faris. Subalit nang unti-unti nga rin ipinapalabas ng babae ang kanyang kamay ay wika pa nito na parang natatakot nga raw si Ignia kay Acnolodia. Kaya naman sa mga oras ng iyon ay sabay na bumulusok nga ng napakainit ng mga apoy ni Ignia at Black Magic ni Faris ang nagsasagupaan sa loob ng kastilyo. At kung sa napapansin nyo nga mga kaibigan ay hindi nga magkatugma ang kamay nitong babae sa kanyang pisikal na anyo na ito nga ang mismo ang kanyang ginamit upang dumipensa nga sa apoy ni Ignia. Dahil nga sa lakas at nag-uumapaw ng mga Maika ng isang Dragon God at Black Wizard ay nababahala nga lahat itong kasamahan ni Ignia. At nang ilang mga minuto nga lamang ay nang tumigil na nga itong mga Maika mula sa pagitan ng dalawa na kaya pa nga nitong pangitian ang sitwasyon ay dito nga ay mas nakikita pa nga natin ng mas malinaw na ang kamay nga nitong si Faris o ang Black Wizard ay mismong pamilyar na nga sa atin mga kaibigan. At hindi nga ito isang kamay ng ordinaryong tao o isang dragon lamang kundi ito nga siyang kaliwang kamay ng kaisa-isahang Black Dragon King na si Acnolodia. Laking gulat nga nila Natsu at Ignia sa kanilang nakitang kamay ni Acnolodia. Inihayag nga ng Black Wizard na si Faris na ito nga ang siyang kamay na kinagat ng Fire Dragon King na si Igniel at ito nga rin ang mismong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na ang mismong Black Magic. At mula nga rin sa mga madilim na ngiti nitong Black Wizard ay ika pa niya na siya nga raw ang mismong bagong kumakatawan bilang Acnolodia na siya nga rin mismo ang magwasak ng lahat. Kahit na nagulat nga si Ignia sa mga pahayag nitong Black Wizard ay dito na nga niya naisipan at ipinasimulan sa magkapatid na Signarius sister ang kanilang plano. At sa naging utos nga ni Ignia sa dalawang babae ay agad na nga nitong sinimulan ang isang proseso ng orasyon na ikinagulat nga ni Natsu. Habang patuloy ngang umaapaw itong mahika sa buong lugar ay ngiti pang pahayag ni Ignia na magsisimula ng araw ang tunay na Dragon King Festival. Habang nababahala nga si Natsu sa mga pangyayari ay kalmado namang sinasaksi ng Black Wizard ang naging sitwasyon. Muli ngang nagayag si Ignia kay Natsu na wika pa nito na kung ang pagkatalo nga ron ng mga 5 Dragon Gods ay tinatawag na 100 Years Quest na dahil na rin sa wala pang nakakatalo nito noon pa man. Dagdag pa ni Ignia na kahit na natalo na nga ni Natsu ang 4 sa 5 Dragon Gods ay parang napaka-imposible naman daw na ganoon na lang kadali itong talunin. At habang napaligiran nga sila ng mga Maika sa loob ng kastilyo ay pagbunyag pa ni Ignia kay Natsu na natalo nga lang daw ng ating bida ang 4 na mga Dragon Gods dahil hindi nga raw ito lumalaban ng seryoso at patas. Nasa mukha nga ni Natsu na hindi nga ito makapaniwala ng mga sinasaad ni Ignia. At isa pang pagbunyag ni Ignia kay Natsu na nilagyan nga ni Dogramag o ng Earth Dragon God ng ugat ang buong kontinente ng Giltina. At ito na nga rin ang naging dahilan ng pagpigil sa kanyang kapangyarihan.
At sa mga oras ngang iyon ay nang nilamon na nga ng Mahika ang buong kastilyo ng Fire Dragon God ay sa pagkabigla nga nila Faris at Natsu sa nagawang dragonization ng magkapatid na Signarius sister ay apat ng mga sinag ng Mahika ang siyang pumanig sa iba't ibang lugar ng Giltina. At mula nga nitong Wizard Guild na Diabolos ay nababahala nga si Celine o ang Moon Dragon God na may nangyayari nga sa kanyang katawan. At ganoon na lang din ang pagkabahala nitong mga miyembro ng Diabolos. At sa lugar naman ng Ermina kung nasaan dito nga ang unang tinalo ni Natsu ang isa sa 5 Dragon Gods na si Mercphobia o ang Water Dragon God na ngayon nga ay muling nagkagulo nga ang buong mamamayan at pati na rin si Caramel dahil hindi nga nila alam kung bakit muli nga bumalik sa Dragon na anyo ang kanilang paniniwalang bathala. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan, sabay-sabay nating saksihan ang mga nakakatinding balahibong kaganapan sa chapter 164 All Out War. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel at hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan, paalam!